2088 po ulit at ngayong araw na ito, review muna tayo ng mic. So kakabili ko din lang nito, hindi ko na lang kinuhanan ng unboxing. Kakabili ko lang nito last week. So na-testing ko na, nagamit. Out of the box, ito yung laman niya. Ito sa warranty card, nakasama yung kaunting parang manual na rin ito. Andun yung instructions. So anyway, ano lang naman to, microphone. Hindi mo kailangan sobrang detalyadong manual. So ito yung mismong microphone nya. Okay lang yung bigat. Ito naman yung kanyang receiver. So meron siyang dalawang variant. Ang kinuha ko itong single. So meron doon na variant, isang receiver tapos dalawang mic, pwede. So ilalagay ko sa description yung link kung saan ko siya nabili. Nakuha ko siya 600 pesos, 611 pesos lang kasama yung shipping fee. So okay na rin, no? So nagamit ko na sa box, meron siya nito. Yung anti-slip para hindi gumulong-gulong yung inyong microphone yung, kasi kalimitan pinagsisimulan ng problema ng mga ganitong microphone pag nahulog, pag pinato natin sa lamesa tapos gumulong, nahulog, sisira. Meron din siyang kasama na PL to 3.5 mm. So wala siguro kung mapapaggamitan ito. Maigsing Type-C. By the way, rechargeable nga pala ito, no? So, Type-C, ito yung kanyang charging port. Type-C na cable ang gamit niya. At may kasama siyang dalawang 18650 na battery. So, mas maganda pag kung bibili kayo at na-receive nyo itong product, i-charge nyo na muna pareho. So, madami namang kagaya namin dito, ilan yung Type-C ko na charger. So yung mic natin, para malagyan ng battery, buksan lang natin to at nandito yung battery port. So 3.7 volts ito mga boss, kaya medyo matagal. Yung mga ginagamit sa vape ito, yung mga nabibili din na battery na ganito na matataas yung capacity, so mas maganda, mas matagal yun bago malobat ito. Pero ginamit ko to, nagsawa na akong kumanta, hindi pa siya nalulobat eh. So, kabit lang natin yung battery. Yan, napalakas. Doon sa receiver, slide nyo lang ito. At ganun din. Dapat lang tama ang polarity ng battery. At good to go. Ang charging port ng receiver ay dito. At meron siyang on-off switch para mas matipid tayo sa battery. Ito naman yung on-off ng ating microphone. So maganda, may digital display siya. You are watching Twin88 channel. Don't forget to subscribe. Since hindi ko magagawa dito sa mic na to yung usual kong ginagawa sa mga microphone ko dito, na nilalagyan ko ng mylar, ang ginawa ko, etong mic input number 1, ang nilagyan ko ng mylar capacitor. So yung the rest nyan, wala. Ito lang yung meron. Kasi dito ko dyan ko ipa-plug yung receiver. Na ganyan. So simple. Hindi nyo kailangan ng space para doon sa receiver nya. So make sure lang mga boss na hindi nyo makakalimutang i-on ito. May green siya na ilaw pagka naka-on. At pag nakalink na yung ating microphone, sa ngayon patay pa yung microphone ko. So pag pinrest ko yan, mapapansin nyo may umilaw na blue.
So, nakalink na yung microphone natin. So, ito mga boss, nag-plug ako nung dati kong ginagamit na wired mic. So, ang settings niya, ang gain ay halos mataas-taas pa nga itong wired ng parehas na natin. Yan. Tone control settings ay pareho. Teka. Yan. Ang levels ay pareho din. Para meron tayong basis kung gaano kalakas yung pickup noong voice coil noong binili ko na wireless mic. So, ang gamit ko ngayon mga boss, all DSP ko ay nakakabit. EX4000 224XL, itong digital equalizer ko, pati itong nung nga to 215 na EQ, gumagana din, including itong ginawa ko na bass enhancer. So gumagana yung lahat sa tatlong amplifier dito sa Class D, itong sa Kevlar at saka yung sa bass ito. So same ang settings nila sa volume, lahat yan ay naka 12 o'clock. So, regarding naman doon sa gain natin doon sa mixer, yan lang. So, ang speaker na gamit ko, itong nasa likodan ko, dalawa, Crown Jackhammer 900. Meron pa ako dito sa babang dalawang maliit na mid speaker naman, at saka itong dalawang bass box, yung subwoofer ko, at saka itong L-ported na box. Umaandar lahat yan. So, para ma-test natin yung gain, tingnan natin. Okay, on ko na pareho. So, pareho sila, mga boss, na dumaan sa mylar. Etong wireless, doon ako naglagay ng mylar capacitor. Doon mismo sa terminal. Doon sa mixer, sa loob ng mixer na mismo. Dito naman, sa wired mic ko, nasa loob nito yung mylar. So, pareho sila. Pareho silang meron. So, unahin ko muna etong wired. Hey, sound check. Hey, check. Hey. And then etong wireless. Hey, hey, 1, 2, check. Hey, 1, 2, check. Hey, check. Hey, hey. Malakas talaga. So, okay na rin. All in all, satisfied ako sa pagkakabili ko nito. So, doon sa mga gusto at interested bumili, usually naman, lately yung mga video ko na ina-upload na binili ko online, check nyo lang sa description. Kung nalimutan ko, i-comment nyo na lang, nalimutan ko yung link para mailagay ko doon. At direkta doon nyo check yung price. So, ang price nung binili ko, 611, including shipping fee. Parang 599 yata yung actual price niya, no, kung di ako nagkakamali. Tapos may konting shipping fee. So yan, doon sa mga may hilig mag-video okay, okay to. Pero hindi ko i-recommend kung, let's say, sa parentahan, o parenta kayo ng wireless. Alam nyo na, pagka nag-inuman, nahulog, wala tayong magagawa. Rented nila yan. Sayang. Pero kung for personal use, okay siya. Nilagyan ko na lang doon sa aking setup ng holder para secured doon sa aking setup. Hindi siya basta-basta gugulong, mahuhulog. At ang final words ko para sa mic na to, kita-kita nyo naman yung difference. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, mas buo, pero pareho naman yung setting nila eh. Mas buo yung lumalabas ito. Check, hey, check, 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 hey, hey, check. Ay pala, mahina lang yung voice ko. Alak siya po ito. So, yan muna mga boss. Tabangan nyo ulit yung susunod kong video. Yeah, yeah.